Hello, welcome sa channel na ito. Ako si Engineer Larry Gracilla at nais kong magbahagi sa inyo ng mga ilang concept na kailangan natin sa circuit analysis. Okay, so yan. So nais kong basahin. Ang nakasulat yan, ang sabi dyan is 7 Bridges of Königsberg. Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng graph theory. Dahil merong problema sa Königsberg, merong, makikita ninyo dyan, merong 7 bridge. Yan. Those are the 7 bridges na nagko-connect sa mga island. Ito yung island 1, island 2, 3, and 4. At itong mga green na part na ito, yan yung tubig. By the way, yung Königsberg ay Kaliningrad na ngayon na makikita natin sa Russia. So during the time na sa panahon ni Leonhard Euler, isang Swiss mathematician, na-associate siya dito kasi dahil sa kanya nagkaroon ng yung graph theory sa mathematics. So yung problema nito is usapan ay kailangan dumaan ka sa 7 bridge na yon na hindi ka dumadaan ng 2 beses. So isang beses lang or one time lang. Okay, so yun yung problema. At ito ay binigyan ng solusyon ni Euler, ni Euler. So, yun yung pag ganun yung pronounce natin. So, makikita natin na ginawa ni Euler ay, for instance, itong point na ito ay ginawa niyang isang single point. Di ba, pangalanan natin itong A. At itong point naman ay B. Itong point ay C, saka itong point ay D. Parang ganun yung ginawa niya. Tapos, kinonek niya yung, mga point na ito, kinonek niya na nagre-represent na yan ng mga tulay. So, for instance, itong point na ito, natin kanina, na point A, yan. So, ito yan. Ulit natin. Yan yung point A. At ito naman yung point B, gamit tayo ng itim, point B. Okay? Saka yung point dito na ito, yun yung point C. At saka yung point na ito, yun yung point D. Yan. Yan yung mga island. Tapos, kinonect niya ngayon. So, yung A, na dito. Sa D, yung C, kinonect niya doon. Yung B, kinonect din niya. At itong A to B, yan. And B to C. So, D and A, D and B, D and C. Makikita mo sa sa island na A, ito at saka B, dalawa yung tulay diyan. So, yan, additional. At saka sa B to C, B to C, dalawa rin yung tulay yan. At saka yan. Dagdag dito. So, sa D to A, yan yung tulay na yan. Yan yung connection niya. So, mas mainam siguro na lagyan natin ng ito. Ito yung gawin natin. So, sabi ni Leonhard Euler, hindi raw possible na mangyari yon. Imposible daw. Doon na-develop yung graph theory. By the way, sa graph theory, meron tayong tinatawag na mga edge tsaka vertex. Yan. Yan. Yung edge, halimbawa, ito yung point mo. Yan, may nakakabit dyan. This is the vertex. Yan yung B. Vertex. At yung yung connection, yan yung edge. So, ito yung edge mo. So, in this case, makikita mo na mayroon tayong dalawang edge
sa isang vertex na ito. At ang dinidescribe yan na vertex na mayroong second degree, na tawag na second degree kasi dalawa yung edge na nakakabit. Pero pag may vertex ka dito, okay, may nakakabit dyan, so ito ay third degree. Okay, tatlo yung nakakabit na edge. So mayroon din tayong tinatawag dito na path, mayroon tinatawag na walk sa ating graph theory kung inyong i-review yan. Ngayon, mayroon na develop na kaya alisin muna natin to na theory si Euler, ang tinatawag na ito Eulerian circuit. Dalhin natin to dito. Yun, okay? So, yung Eulerian circuit, sabi dito, yan daw ay path that starts and ends at the same point. Ang ibig sabihin niya, kung magsisimula ka sa point, for instance, dito sa point C, ikaw ay magta-travel, no? Dapat bumalik ka rin dito sa point C. Yun yung ibig sabihin no? Eulerian circuit yung. Pero nag-exist lang siya kung if and only if all vertices, lahat ng vertices, merong even degree. Ibig sabihin ng even degree, yan yung 2, 4, 6, 8, and so on and so forth. So, yung nakakonect doon sa vertex natin na edges ay in even number. Ngayon, ang Eulerian path naman, dito, that is a path that starts and ends at different points. So, nagsimula ka sa isang point at naghinto ka sa paglakad mo sa edge, pupunta sa isang point hanggang sa isang edge naman, pero hindi ka nagbalik doon sa kung saan ka nagsimula. Ang tawag dyan, Eulerian path. At yan ay possible daw kung mayroong dalawang vertices, sabi dito, 2 vertices na mayroong odd degree, exactly 2 vertices. So yun yung condition niya. So dito sa case na ito, kung saan ito yung model ng Königsberg, yung 7 bridges doon, makikita mo na dito, itong D, ilan yung degree niya? Ang degree niya ay 3. May 3 siyang edge. Itong A, 3 rin. Itong B, ilan? 5. Itong C, 1, 2, 3, 3 rin yung edge niya dun. 3rd degree din. So, possible ba na makadaan yung tao ng isang basis lang sa tulay? Ang sagot ay no. Impossible. So, dito nagsimula ang graph theory. Kaya, kung gusto nating mangyari yon na maanuhan natin, pwede nating i-satisfy itong Eulerian path o kaya Eulerian circuit. So, in this case, kung ito yung pag-uusapan natin, ito, sorry, kung ito yung consider natin, kasi ito yung model ng duplicate natin siya. Yan. Ito yung model ng 7 bridges ng Königsberg. Kung gusto natin, pwede nating siguro pwede nating bawasan. Halimbawa, alisin natin yung bridge na ito. Yan. So this becomes ito, magiging 2 na lang to. 3 pa rin yung A, yung 5, yung B, itong B ay magiging na siya, 4 na siya. At saka 3 yan. So, isa-satisfy nito yung Eulerian path. Meron siyang 2 vertices na exactly na odd degree. Where is that? Ito. At saka yan. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin siya. Halimbawa, magsimula ka dito sa D. Okay? Pasok ka dyan. Makikita mo na hindi mangyayari kasi pagdating dito, hindi possible na madudoble ka na kasi pag mag-AA to D ka, doble na siya. So, hindi yan possible.
Pero pag dito tayo nagsimula sa sa vertex na mayroong add, ano yan? Ito yung A o kaya C, no? Pag dyan tayo nagsimula, halimbawa dito tayo sa C magsimula, simulan natin dito, yan, papunta dyan. Okay? Yan. Oops. Yun. So, possible, no? Okay, another example, dito rin tayo magsimula sa A, na kung saan add yung yung vertex o yung degree ng vertex. Alisin nga muna natin itong isa dito na dito tayo. Yan, ito alisin natin. Pakita natin. Mula tayo dito. C. Yan. Okay. Pagdating dyan. Oops. So, possible siya. Okay? Possible yung Eulerian path. Kasi, yun nga, meron tayong exactly na dalawang add ang kanilang degree ng vertex. That is A and C. Okay? Pero, kailangan mong magsimula sa add vertex para malakaran mo ng isang beses lang yung edge. In this case, yung tulay. Kaya na-establish ngayon, na-discover itong graph theory. At ito yung ginagawa natin sa circuits analysis natin na minsan yung mga nakakonekta na mga resistor ay pwede nating i-remove, i-reshape, ang tawag dyan, reshape na kung saan ang dot o ang connection hindi nagbabago. Yung kung saan nakakonekta yung mga resistor o mga capacitor, hindi siya nagbabago. Kaya ito yung isa sa foundation ng circuit analysis. Sa inyong pag-embark doon sa pag-solve ng mga circuit problems, yun yung gagamitin nating concept. Kaya ito yung Seven Bridges of Königsberg, dito nagsimula yung tinatawag nating sa mathematics na graph theory. So, maraming salamat sa iyong panonood sa bidyong ito. Nawa ito ay patuloy na nakakatulong sa iyo para mas ma-enjoy mo yung mag-aral ng circuit analysis. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe and also comment dyan sa comment section. And yun. So, thank you again.